grace is enough. Your grace is enough, more than I need. At your word I will believe. I wait for you. Draw near again. Let your spirit make me new, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you here. Your presence in me. Your presence in me, Jesus, light the way. By the power of your word, I am restored, I am redeemed. By your spirit I am free, and I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you here. Church, let's sing that again. And I will fall at your feet. I will fall at your feet, and I will worship you here. Freely you gave it all for us. Surrender your life upon the cross. Great is the love poured out for all. This is our God, lifted on high, lifted on high, from death to life. Forever our God is glorified. Servant and King, rescue the world. This is our God. Sing that again. Freely you gave it all for us. Surrender your life upon that cross. Great is the love poured out for all. This is our God, lifted on high, lifted on high, from death to life.
Yes, Lord. All these songs of praise and worship, Father, we lift up to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Mika, sa awitin. So, dumako tayo sa ating pastoral prayer na pagdalhin ni Sister Mary Ann. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Gusto ko lang pong batiin na happy Father's Day sa lahat ng mga haligi ng ating tahanan. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay dumako sa pastoral prayer ngayon. Lord, maraming salamat Panginoon sa napakagandang umaga Panginoon na pinagkaloob niyo po sa amin ngayon Panginoon. Lord, narito po kami Panginoon, inyong mga anak Panginoon, upang ikaw ay papurihin, pasasalamatan sa iyong dakilang pangalang Jesus. Lord, dinadalangin ko po Panginoon, ngayong araw na to Panginoon, ang aming online service worship Panginoon. Lord, nawa po ito Panginoon ay gamitin namin Panginoon ang iyong mga aral Panginoon, at ito ay may apply namin pang araw-araw Panginoon, lalong-lalo na po sa aming trabaho Panginoon. Nabigyan niyo po kami ng mahabang pasensya, Panginoon, dahil alam niyo po, Panginoon, iba-iba po ang nakakasalamuhan namin, Panginoon. Yes. Marami man din po mga bagay-bagay, Panginoon. Ito po ay hinihiling ko po, Panginoon, na palawakin niyo po ang aming mga kaalaman, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, lalo-lalo na po ang mga tao sa Pilipinas ngayon, Panginoon, na lahat ng bilihin, Panginoon, ay nagpagtaasa na, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, Panginoon, na makakakilala po sila sa inyo, Panginoon. Panginoon, hipuin niyo rin po, Panginoon, ang mga taong may sakit ngayon, Panginoon. At pagalingin niyo po sila, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran namin ngayon, Panginoon, na muling magbalik sila sa iyo, Panginoon. Na huwag silang mawalang pag-asa, Panginoon, na patuloy silang tawagin ang iyong dakilang pangalan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Alam ko namin, Panginoon, na marami po kaming kasalanan, Panginoon, sa salita, sa isip at gawa, Panginoon. Sa pang-araw-araw namin, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin, Panginoon, at i-guide niyo po kami, Panginoon, sa tamang daan, Panginoon. Yes. Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong mga mensahe ngayon, Panginoon. Yes. Na ito ay maitanim sa aming puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Kahit hindi man kami naging faithful sa iyo, Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mga blessings na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Hindi na po mabilang sa aming mga kamay, Panginoon, sa aming natanggap na mga blessings, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na nandiyan ka palagi sa amin, Panginoon, at wala nang ibang dakilang pangalang Jesus, kundi kayo ay nag-iisa at napakapangyarihan na yung pangalan, Panginoon. Panginoon, hanggang matapos ang Sunday worship na ito, Panginoon, nawa po, Panginoon, ay ito ay gamitin namin pang araw-araw namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, maraming salamat, Sister Mary Ann. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, tayo po'y magpapatuloy. So, welcome po muli sa ating mga gawain. Binabati natin ng magandang umaga po ang ating mga kapatiran na naka-turn in. Hindi ko na kayo isa-isahin. Nasa Zoom, nasa Facebook. Magandang umaga po. Happy Sunday sa ating lahat. Ngayon, dumako tayo sa ating announcement.
So, ang ating pong order of worship, Sunday, 10 September 23, ang ating pong speaker, muli ang ating Pastor Jojo Asi. So, ang ating pong presider, Sister Heidi Kos, pastoral prayer, Sister Marie Carcianco, Bible reader, Sister Holly Encila, offering prayer, Brother Dardo de la Cruz, praise and worship, care of Sister Juna Asi po. Yan po ang ating order of worship. So sa atin naman pong adult Bible study, Saturday 16 of September, 7:30, so via Zoom. Welcome po natin ang ating mga kapatira na mag-attend. At ganoon din po sa ating PLNC Young Adult. Ganoon din po Saturday 16 of September, 7 p.m. No? Via Discord. Okay. So any another announcement po? Yes, bro, yung ating good morning sa lahat. No? Yung announcement yung sinend ko sa messenger, yung sa Friday trustees meeting. So via Zoom ito, 8 o'clock. And leaders meeting Saturday ito, 7 p.m. sa Assis Place. And sa 23rd ng September, Friday dito, elders meeting naman to, via Zoom, 8 p.m. Yun lamang po. Thank you. Okay po, Pastor. Maraming salamat po. Okay. Tayo po'y magpapatuloy na sa ating sharing and testimony. So, kung meron tayong birthday ngayon, no? For this month. So, sharing and testimonies. Sino yung pinagpala? Paki-unmute lang po at mag-share. Pwede natin i-share ang yung sa lahat ng mga binibless ni God dyan. Paunahan ko na po, magandang umaga po muli. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa protection niya sa amin, sa akin, sa trabaho, sa pamilya ko, sa mga anak ko. Napakabuti ni God po sa protection niya sa pang-araw-araw namin. So maikling lang yan, sharing. At alam ko na napakabuti ni God para sa atin. Sino pa po? Kung wala na po, tayo po yung magpapatuloy sa ating baka ba yung gusto pang humabol. So kung wala na po, inanahan po natin ang ating kapatid na Nanay Diday po para sa tithes and offering prayer. Magandang umaga po sa ating lahat at binabati ko din ng Happy Father's Day ang lahat ng mga tatay. Thank you po. Tayo po'y yumuko at ipikit ang ating mga mata upang sa ating tithes and offering. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Muli, nagsama-sama na naman po kami kahit sa online service lang po. Yes. Inialay po namin itong tithes and offering na ito sa iyo, Panginoon, ng buong puso't at walang alinlangan. Lord, sana po makatulong ito sa lahat ng nangangailangan at maging daan ito ng ikalalawak ng iyong banal na iglesia. At isinasamo ko rin po sa inyo, Panginoon, na patnubayan niyo po kami sa araw-araw ng aming paghahanap buhay at
para po lagi po kami makapaghandog sa inyo ng tithes and offering nito. Nagpapasalamat din po kami sa patuloy na pagtitiwala sa amin ng aming mga employer at hindi po sila nag-aalilangan sa aming kakayanan sa pagtatrabaho. Nawa Panginoon, patnubayan mo po sila at bigyan ng kalakasan ng katawan at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Ang tithes and offering na ito ay inihahandog namin sa iyo, Panginoon, at maging daan ito ng ikalalago ng iyong banal na iglesia. Ito ang aking samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Nanay Diday, sa prayer natin sa offering. Okay. So dumako na po tayo sa ating Bible reading na dalhin ng ating kapatid na Brother Israel de la Cruz. Hello po. Tulog pa po si Tael kasi panggabi yung pasok niya. So, ako muna magbabasa ng word. Amen po. Sige po. Okay. So, ang word of God natin ay nasa Ephesians 2:4-5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when the dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Amen. Amen. Praise God. Salamat po, brother, sa pagbasa ng ating verse for today. Meron pa ba tayong song bago tayo makinig ng salita ng Diyos? Okay na po, diretso na tayo sa ating Okay. So, pag-uusapan. diretso na po tayo sa pakikinig ng mensahe ng Diyos na nagmumula pa sa Sydney, Australia, sa ating pastor. So ang ating pong tema for this month, mercy. Ang ating pong topic ay understanding mercy. So ihanda po natin ang ating pakikinig, ang ating puso upang pakinggan natin ang salita ng Diyos na pagdadalhin ng ating mahal na pastor, Jojo Asi. Bigay ko sa kanya ang pagkakataon po na ito. Okay, salamat Brother Jared. Magandang umaga sa inyo dyan. Dito po kami sa Sydney. And Happy Father's Day. Good morning dyan sa Pilipinas, sa New Zealand, dito sa Australia, at sa mga kapatid natin na kasama natin ngayon sa pag-aaral ng kanyang mga salita. And thank you sa mga naging kabahagi ng ating pong worship service ngayong linggo. So last day namin dito sa Sydney, pabalik na kami dyan sa New Zealand. So tayo po ay bago magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Humingi tayo ng gabay sa ating Diyos. Magandang umaga sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa magandang araw na po na pinagkaloob sa amin at sa patuloy na buhay na meron kami sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin sa kabila, Panginoon, ng iba-iba ang sitwasyon sa Pilipinas, sa New Zealand, sa Australia, sa mga batamad-dako ng mundo. At mga nangyayari ay kami ay nakakapagpatuloy pa rin na makapagtipon, makapagpuri sa iyo, Panginoon. Sa iyong kabutihan, kami ay merong hininga, may lakas, at may tagumpay sa bawat naranasan namin. We can overcome in the name of Jesus, and we have faith in you.
salamat po Panginoon, O Lord, dahil ikaw po ang magbibigay sa amin ng lakas at ng pag-asa patuloy na sa buhay namin. And we pray, Lord, patuloy na aming gawain ito ay i-bless mo ang aming pong pagbubulay-bulay at nawa ay pangalan mo ang mataas, and samahan mo rin ako sa pag-deliver, pag-share ng message of hope and love from your word, O Lord. Gamitin mo lang ako as a vessel ng iyong grace sa umagang ito, at have mercy on us, O Lord, as we continue to serve you and continue to praise your name, Jesus. And we claim, Lord, ang victory na to because ito ay nagmumula sa iyo. Ito pang dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga uli sa atin mga kapatid, and salamat sa ating sa bawat isa sa atin na nandito. So ang ating pong tema ngayong buwan ng September ay mercy. So samahan niyo po ako doon sa pag-aaral natin sa topic natin ngayon. Unang topic ay understanding mercy. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. And ano ba yung mercy? Last month pinag-aaralan natin yung grace. Yung grace na kung natatanda natin, ito ay yung unmerited favor o kindness na pinakita ng Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat, ngunit ang Panginoon ay ibine-bless tayo. Binigay niya kanyang buhay para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang mercy naman, ito yung compassion or forgiveness na binigay sa atin ng Panginoon or towards the other, no? So ang mercy na binigay sa atin naman ay ng Panginoon, dapat tayo ay i-punish o parusahan sa ating mga kasalanan. Ngunit ang ginawa ng Panginoon, withhold niya yung punishment na yun. Deserving tayo doon sa punishment, pero ang Panginoon, withhold niya o hindi niya ipinagkaloob yung punishment na yun dahil merong siyang empathy and pity sa mga tao. So ginawa na niya ng ating Panginoon Hesus Kristo, binigay niya yung kanyang buhay dahil hindi natin kayang iligtas sa ating sarili. Inalay niya yung kanyang buhay para tayo ay maligtas. So sa ating mga kasalanan, ito ay yung mercy involves withholding deserved punishment. Yun namang grace involves unearned blessings and favor. So nakikita natin dyan sa tatlong bagay ating pag-aaralan mula doon sa Ephesians chapter 2, 4 to 5. Kung meron kayong Bible, ating buksan, no, sa Biblia, yung binasa kanina. And makikita natin doon yung favor na binigay ng Panginoon, yung mercy sa Kanya. So tatlong bagay ating pag-aaralan, mga kapatid. Balikan natin dito sa Biblia. No? The first one is, una ay yung God's rich mercy. Sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 4, but because of His great love for us, God who is rich in mercy. So binabanggit po yung God who is rich in mercy. Ito po yung profound love ng Panginoon and abundant mercy na binigay niya. So expression ito na pinapakita na mahal tayo ng Panginoon, He care for us. Kahit ano yung nararanasan natin sa buhay, alam ng Panginoon ang ating nag-undergo tayo ng mga different struggles, sufferings. But despite na meron tayong imperfection sa ating mga kasalanan, sa bunga ng mga kasalanan na dahil na nag-originate kay Eva at kay Adan, pero nandun pa yung love and mercy niya, nagpapatuloy ito sa atin. Hindi nagbabago, unwavering yung kanyang love sa atin. And makikita natin sa kabila ng in light of our sins, nandun pa rin yung pag-ibig niya sa atin, we deserve punishment sa ating mga kasalanan, but yung compassion niya, withhold niya. No? So, bakit ba pinapakita ng Panginoon sa atin yung kanyang mercy? Pakita niya yung goodness niya, no? Yung undeserved mercy ng Panginoon ay nagpapatuloy sa atin
Ang magandang illustration nito, kung meron kayong Bible dyan, tingnan natin sa Jonah, no? Tingnan natin dito sa Bible. Jonah chapter 3. Buksan ko lang sa Bible. Jonah chapter 3. Tingnan natin yung ginawa ng Panginoon kay Jonah. So dito sa Jonah chapter 3, makikita natin dito mga kapatid na si Prophet Jonah ay inutusan ng Panginoon na magpunta sa Nineveh. So sa verse 1 makikita natin doon. So subalit si Jonah ay si Prophet Jonah ayaw niyang sumunod sa inutos ng Panginoon. So ang ginawa niya, sa halip na siya ay magpunta doon sa Nineveh, nagpunta siya sa Tarsis, no? So tingnan natin doon sa verse 2. And dahil sa kanyang katigasan ng ulo, ang ginawa ng Panginoon ay pinadala niya ngayon kinain siya ng na yung barkong sinasakyan niya, no, nagkaroon ng problem, and then kinain siya ng isang malaking isda at nanirahan siya sa belly ng fish, o sabihin nating whale, for 3 days. And at nung siya ay nandoon, siya ay dumalangin sa Panginoon. Sa kabila, ang makikita natin dito, yung dapat siya ay paparusahan ng Panginoon dahil hindi siya sumusunod sa utos ng Panginoon. Pero yung mercy ng Panginoon, yung grace ng Panginoon sa kanya ay hindi nagbabago, no? Ito yung magandang makita natin eh. Yung love ng Panginoon, kahit si propeta siya ay propeta, hindi siya ordinaryong believers o mananampalataya, kundi siya ay propeta ng Diyos. Directly nakikipag-usap sa kanya, Panginoon. So siya ay hindi niya sinunod ang ating Panginoon, sa halip na sumunod siya ay pumunta sa ibang lugar, pero pinakita pa rin ng Panginoon yung mercy siya noon. Siya ay kinain ng malaking isda at doon sa belly for 3 days and 3 nights, hindi siya ay nanalangin sa Panginoon. Nakita ng Panginoon yung kanyang puso, yung kanyang pananalangin. Dininig siya ng Panginoon, at dahil doon siya ay iniligtas at iniluwa ng malaking isda. So sa verse 4 makikita natin, kung meron kayo dyan verse 4, sa chapter 4 gusto ko pong basahin sa inyo rito sa verse chapter 4, no? Yung word na sinabi rito, no? So siya nga dinala dito ng Panginoon, niligtas siya ng Panginoon, at nung siya ay nangaral dito sa Nineveh, makikita natin dito mga kapatid na sabi rito sa chapter 3 verse 1, then the word of the Lord came to Jonah a second time, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go to it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Nung narinig ng mga taga Nineveh ang pinoclaim ni Jonah, sinabi ng Panginoon, nagbigay ng warning ang Panginoon sa kanila na kung hindi sila magbabalik loob sa Panginoon, ang Nineveh ay i-overthrow, no? Wawasakin. Subalit dahil nakita, narinig nila yung message ng Panginoon, sila ay nag-ayuno. At dahil sa kanilang pag-ayuno, nakita natin ng Panginoon na yung mercy ng Panginoon, winhold niya yung kanyang punishment sa mga Ninevites sa buong bansa, at hindi na niya ito winasa, kundi
ang Panginoon ay hindi niya na pinagpatuloy ang punishment sa buong bansa. So nakikita natin mga kapatid dito na ang mercy ng Panginoon ay nandoon pa sa Old Testament. Hindi lang ito doon. Yung grace ng Panginoon hindi lang nandoon sa Ephesians chapter 2, no? Kasi New Testament na 'yon. Ang mercy ng Panginoon ay nagpapatuloy. Ang maganda illustration dito kay Prophet Jonah na makikita natin na yung pag-ibig ng Panginoon ay from thousands of years ago hanggang sa oras sa panahon natin ngayon, sino mang nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay nandoon yung mercy niya. Alam niyo na nabanggit ko last time no, na nagkaroon ng sa aking work na nakikita ko yung mercy ng Panginoon. Sa kabila ng ang buhay, ang journey natin ay hindi naman palaging nasa taas, minsan nasa baba, no, yung ups and downs ng life natin. So sa work ko, na-share ko sa inyo the 5 beses akong nagkaroon ng redundancy sa work. No? Sa bawat redundancy ay may mga struggles, no, mga na-encounter sa buhay. But nakikita ko yung grace ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon. Sa bawat redundancy, ang Panginoon ay nagbibigay ng work, no? Nag-provide din siya ng financial needs namin, sa iyo nag-care yung health at yung mental well-being, lalong higit yung spiritual well-being. Nandoon pa rin ang Panginoon. Kahit nag-undergo ako sa mga struggles sa life, and pinapakita ng Panginoon yung love and mercy niya sa akin. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin, na kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, kung tayo ay lalapit sa Kanya, ano man ang ating mga naranasan sa buhay na to, ang Panginoon ay siya ang sasaklolo sa atin. Siya yung ating God of mercy. Nandoon yung laging Kanyang pag-asa. And praise be to God dahil ako'y pinagkalooban niya ng bagong trabaho. Hindi na nga lang sa New Zealand, kundi dito sa Australia, but yung trabaho niyon ay inintay ko lang yung job offer, no. So may purpose ang Panginoon bakit niya inaalaw niya na mangyari ang mga bagay na to, no. Ang akin lang pinagpepe kay Lord yung kanyang direction. If we come to the Lord, no, God will show to us His mercy, His love, His kindness, at yung compassion, no. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ang tao pabago-bago, tayo katulad tayo mga tao pabago-bago, pero ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ang magandang nakikita ko ron is we magpatuloy lang tayo, we keep our faith. Kahit ano man yung nangyari sa atin ngayon sa mundong ito, sa buhay na ito, yung meron na tayong mga visa, iniintay natin na mabigay sa atin yung visa, yung mga residency, yung work. They are part of life na meron lang pinapakita ang Panginoon sa atin na may siyang direksyon. It's part of our test sa faith natin. But God is good, no? Kung tayo ay lalapit sa Kanya, lulod sa Kanya, mananampalataya sa pangalang Yesus, hindi siya magbabago. Bibigay niya yung mercy sa atin, no? Yung Kanyang grace, yung Kanyang love nandoon, yung compassion niya nandoon. Huwag lang tayong sumuko, huwag tayong manghina man tayo, but lalakas tayo, papalakasin tayo ng Panginoon. Dahil nandoon yung Kanyang pangako eh. Ang gusto lang Panginoon, we just i-claim natin yung promises na binigay niya sa atin, no? Marami siya mga promises na pinapakita sa atin. Napag-aralan natin dito kay Prophet Jonah, no? At dito rin kay sa buhay natin, na-apply natin yung ating mga napag-aaralan, no? Sila ay pinagpala ng Panginoon, hindi naging madali ang kanilang buhay, but nakita natin na laging may pag-asang binibigay, laging nandoon yung mercy ng Panginoon sa Kanya. The second point nating pag-aaralan is about understanding mercy, yung being alive with Christ. Sinabi dito niya, Apostle Paul sa kanyang sulat sa Ephesians chapter 2, verse 5, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. So tayo
patay na mga kapatid. Namatay tayo dahil sa kasalanan natin, no? Na namanan natin. But itong sinasabi ni Apostle Paul na tayo ay nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon muli tayo ng buhay dahil kay Kristo. No? Itong passage na to ay nagpapakita ng spiritual transformation. No? Ipinapakita dito yung idea na kung tayo ay naka Christ, tayo mga believers, nabibigyan tayo lagi ng buhay. Parang kumbaga sa engine, kinakailangan ng oil para tayo tumakbo. Kaya kinakailangan ng gasolina para tayo ay tumakbo yung car na ating dinadrive. And ang spiritually, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin lagi ng life. So dahil kay Kristo, ang kanya kasing pangako ay laging buhay, laging mayroong pag-asa, laging may hope. No? Yun ang kanyang binibigyan ng emphasis sa buhay natin. Yeah, life for now, for others, for someone will be hard, will be difficult, but in every struggle there is Christ, no, there is hope. Alam niyo yung caterpillar, para makita lang natin yung being alive with Christ. So caterpillar, di ba, meron siyang larva o yung tinatawag na chrysalis, yung pupa, bago siya maging butterfly. Imagine natin yung caterpillar na yon, do. So yung kanyang existence. So ang magandang analogy dito, yung caterpillar, yung life niya nagre-represent sa buhay natin dito kay Christ. No? Yung nagkaroon, yung chrysalis stage, makikita natin dito na parang kuko na ganon, na ang hindi maganda yung kanyang itsura. No? Pero yung sa stage na to, makikita natin na yung caterpillar, kapag siya ay nag-emerge siya as a butterfly, nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng rebirth, no, from pupa, from chrysalis stage, nagkakaroon ng magandang kulay ang butterfly unti-unti, no. So kapag lumabas sa pupa o sa kuko na yon yung butterfly, makikita natin ang gandang symbol ng butterfly na yon sa ating buhay, no. Nagkaroon tayo ang butterfly nagkaroon ng rebirth, nagkaroon ng bagong buhay. Ganun din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Every time na tayo ay, nung tayo ay tinanggap na natin si Kristo bilang Lord and Savior, tayo ay sa Kanya na. No? Tayo ay meron ng buhay. Tayo nagkaroon ng buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa. Ang buhay na ito ay punong-puno ng kaguluhan, ng takot, ng pangamba, ng pag-alalahanin. Itong buhay nating ginagalawan. Hindi nawawala yan. Meron tong sakit, merong mga crisis na economically, meron itong physical deformities, health, nagkakaroon to ng nag-deteriorate ang health natin. But si Christ, alam ng Panginoon na ang kinalalagyan ng mga tao, ang situation ng mga tao, but ang ginagawa ng ating Panginoon sa Kristo, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak para makita natin, mag-iba yung perspective natin in life. Sabi niya, ang buhay niyo ay hindi lang sa mundong ito. Habang kayo nasa mundong ito, nung pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak, nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon ng pag-asa yung ating mind, yung ating puso, yung ating buhay. At ang katawang ito ay papalitan ng Panginoon kung tayo ay makakapiling natin ng Panginoon. Tayo ay mapapawi sa ating lahat ng ating mga kasalanan ay pinawi na. Tayo ngayon ay ang katawang ito na nabubulok ay magiging immortal, no? Papawi niya sa dahil sa ginawa ng Panginoon ay tayo ngayon ay magkakaroon lang ng Christ likeness, no? Dahil sa ginawa niya. Kung tayo ay patuloy na lalapit at mananalig sa Kanya, ay patuloy na magkakaroon ng buhay at sigla. Ang ating buhay magkakaroon patuloy ng pag-asa. So ito yung magandang ginawa sa ating Panginoon, no? Katulad ng caterpillar na yon, nagsisimbolize siya ng new life with Christ. No? Tayo mga believers, we are spiritually transformed, no? And freed from the limitations yung luma nating pagkatao. Then we are empowered to live a new and vibrant life in Christ. So hindi na tayo
wala na tayo doon sa dati natin, no? Hindi na tayo slave sa dati nating pagkatao, kundi tayo ay meron ng new life. Ito ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo doon sa kanyang salita. Dahil ang magandang mindset na meron tayo ay nakay Kristo na, no? No? Na tayo ay merong pag-asa. We are alive. We are new creation na tayo eh. Binago na tayo ng Panginoon. So maganda na ating tingnan yung mercy ng Panginoon ay makikita natin na hindi man tayo karapat-dapat, hindi man tayo deserving, tayo binigyan niya ng salvation, ng buhay, ng pag-asa. At ito yung makikita natin sa last point, mga kapatid. Ito yung sinabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 5b. It is by grace you have been saved. So itong verse na to ito ay underscore the notion that the salvation is a free gift, no, of God's grace. So tayo ay naligtas hindi dahil tayo nanampalataya, kundi inalaw ng Panginoon tayo ay maligtas, tayo manampalataya sa Kanya. Dahil sa ating pananampalataya, nagkaroon tayo ng assurance of salvation, nagkaroon tayo ng kaligtasan. But lahat yon nag-originate from God, no? Si Prophet Jonah, ang ginawa niya, tumakbo siya doon sa grace of God. But Prophet Jonah cannot outrun the grace of God, no? She is a prophet. Jonah is cast into the sea. Then instead of giving him what we deserve, dapat paparusahan si Prophet Jonah dito sa verse chapter 1, 2, 3, 4. Pero ang ginawa ng Panginoon, sinave pa rin siya. Pinakita pa rin ng Panginoon yung grace and mercy. So kinain siya ng malaking isda. So instead of letting Prophet Jonah die doon sa belly ng giant fish, alam niyo yung ginawa ng Panginoon? God miraculously preserved Jonah, and yung fish na yon iniluwa siya, in-spit out siya, and then si Jonah, dahil si Prophet Jonah, siya ay nagrepent dahil ng kanyang kasalanan. At doon lang siya naniwala sa sinasabi ng Panginoon. And makikita natin dito, mga kapatid, na siya ay may grace pa rin doon ang Panginoon na pinakita sa kanya, no? Yung na-save pa rin si Jonah, dapat siya ay pinarusahan. And tayo, we are saved by grace dito tayo ay hindi naman tayo kalibilang sa mga Hudyo, but tayo ay naligtas, nagkaroon tayo ng na-realize ng mga Hudyo at ng mga Gentiles na yung Holy Spirit pala ay bumababa rin sa mga Gentiles, hindi lang sa mga Hudyo. And we are saved, hindi lang mga Hudyo, kundi tayo mga Gentiles, na tayo naligtas din sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo. So, yung pag-ibig niya, hindi lamang sa mga Hudyo, sa kanya mga pinili, kundi yung pag-ibig niya ay mga Gentiles, katulad natin. Ang salvation na to ay sa grace ng Panginoon. Yung mercy niya, hindi nagbabago, nandun pa rin, no? So, kung makita natin, understand natin yung mercy ng Panginoon, maganda na ito ay magbigay sa atin ito yung act of love, generosity na pinapakita ng Panginoon sa atin, no? Yung nature ng kanyang love, ng grace niya. So hindi natin makayang arukin ng kanyang pag-ibig. Pero yung grace na to ay makikita natin yung gift of salvation na binigay sa atin, yung eternal life, na hindi natin to in-earn, kundi ito ay pinagkaloob sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon is maniwala lang tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, sa pangalan ni Jesus, no? So ang buhay natin ito ay kung meron tayo mga kapatid dyan na nakakaranas ng kalungkutan, ang Panginoon, God will comfort us. Meron tayong mga kapatid na nag-struggle ngayon financially, emotionally, spiritually. Tayo, ang Panginoon, nandun siya. Manalangin lang tayo, umasa sa Kanya, tumawag sa Kanya, tayo ililigtas ng Panginoon. Na-share ko rin sa inyo last week yung about my car accident, no? Dapat binigyan pa ako ng Panginoon ng buhay. Kaya alam niyo nung dapat patay na ako, that was 1999,
dahil sa car accident na yun. Ngunit ang nakita ko ron ay hindi inalaw ng Panginoon na ako'y mamatay during the time, and ipinadya niya ako sa kamatayan. Ang nakita ko rito, ito yung time nito na ako ay nagrepent, and I pray to God na kasi parang ako ay si Prophet Jonah. Hindi man ako isang propeta, but lagi akong tumatakbo kapag sa mga gawain, kasi gusto na gusto nila akong manguna, mag-lead, o sa halip na ako ay sumunod sa Panginoon, tumatakbo ako, umaalis ako sa mga gawain. Ayaw akong pumunta sa mga ganitong worship, sa mga gawain, sa mga Bible study. Ayaw kong sumunod doon sa tawag ng Panginoon. Ngunit ang car accident na yon ang naging breaking point para sa akin na naalaman ko, ay tinatawag pala ako ng Panginoon kasi binigyan niya ako ng another life, another chance ng buhay. At dahil do katulad ni Jonah, we cannot outrun the grace of God. Ang gusto lang ng Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Kung tayo lalayo sa Kanya, hindi natin ma-receive yung grace, yung love ng Panginoon. Although yung love ng Panginoon is hindi nagbabago, but yung blessings ng Panginoon ay hindi natin makatatanggap kung lagi lang tayong tatakbo sa Panginoon, palayo sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, tumakbo tayo palapit sa Diyos. No, yun ang maganda ron. No? Nakita ko na hindi kawalan ang paglilingkod sa Panginoon, hindi kawalan ang na kay Kristo, kundi ito ay katagumpayan. Laging may pag-asa, laging merong laging may blessings, no? Hindi siya nagiging madali ang pagharap at sa mundong ito dahil kay Kristo, dahil nandun siya eh. Yung kanyang mga pangako nandoon, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak, sa mga lalo na yung naglilingkod sa kanya at laging nagpapatuloy sa kanya, no, sa ministeryo niya. So malawak pa ang gusto ng Panginoon ng ministry na gusto niyang ibigay sa atin. Ang gusto lang ng Panginoon is the first thing is yung heart natin is nagmamatter, no. Ano man ang ating pinagdadaanan, bigay na lang natin yung heart natin sa Panginoon. Ano man yung ating mga alalahanin, give it to the Lord, no, yung heart natin. Kung meron man tayong pain, kung meron tayong mga sufferings or doubt sa oras na to, bigay natin, no, ito sa Lord, dahil ang Panginoon, itinetest lang niya yung faith natin. Ang Panginoon hindi nagbabago. Yung mercy niya nandun. Gusto lang ng Panginoon na inalaw niya lang na mangyari ito sa buhay natin para makita natin yung kanyang kagandahang loob sa atin, yung mercy niya. Sa oras mong ito, nawa ay matagpuan tayo ni Lord na patuloy na nagtatapat, naglilingkod at umaasa sa Kanya, nananalig sa Kanya, no? Hindi niya tayo bibiguin sa ating mga sa ating mga goals at dreams natin. Ibigay lang natin ang puso natin at ang ating buhay sa ating Panginoong Kristo. So tayo po ay manalangin, sabay-sabay po tayong lumapit sa Panginoon at damhin natin ang kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu as we close sa oras na ito. Tayo po manalangin. Aming Diyos, tunay na Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, full of mercy and love. Salamat po, Panginoon, at patuloy na a short while or kahit papaano ay nakikita namin ang iyong pag-asa, yung mercy sa amin, na-understand namin ito. Patuloy lang namin itong ma-understand if we focus our eyes unto you. In the name of Jesus. Kung kami nakatingin sa iyo, Lord, ano man yung mga nasa paligid namin, ano man yung nasa future namin, yung behind namin, hindi na namin ito makikita kasi kapag yung eyes lang namin nakatingin sa iyo, hindi namin makikita yung mga kahinaan ng ibang tao, kakulangan ng ibang tao, kundi makikita namin yung kasapatan, yung
ng buhay sa mundong ito dahil nakikita namin ikaw, napapalitan ng ang lahat ng Panginoon ng doubt, ng mga fears, anxiety, or anything, Lord, that naghihinder sa amin para mag-grow, mag-spiritually, ay mawawala dahil pinapalitan mo to dahil ang aming paningin ay nasa iyo. Lalo Panginoon, kung yung heart namin, iaalay namin tayo sa iyo, ililip namin to sa iyo, Panginoon, yung buhay namin, ililip namin sa iyo. Nagkakaroon ng kagaanan ang buhay namin, nagkakaroon kami ng pag-asa dahil sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ito yung pangako mo, Panginoon, sa iyong mga anak at sa bawat isa sa amin. And salamat po, Panginoon, sa mercy mo na binigay mo yung buhay mo sa amin. Sa kabila ng aming mga kahinaan, kami lumalakas. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng understanding. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa pag-asa, sa pag-ibig mo na patuloy na pinapadama sa amin. And I pray, Lord Jesus, as we close, Panginoon, ang aming pong online worship, Lord, I pray a blessing upon blessing ang ibigay mo sa aming mga kapatid, ang kagalingan, ang pag-asa, at ang pananampalataya ay sumaamin sa bawat sa amin. Bigay mo sa amin ang bendisyong ito na nagmumula sa iyo. Nawa, ang grace ng Panginoon ay mapa sa inyo, ng Panginoong Jesus, ang biyaya ng Banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng Ama ay mapa sa ating lahat. In Jesus' name, to God be the glory. Ito ang aming panalangin, Ama. In Jesus' name, to God. Praise be to God. Amen. Amen. Magandang umaga muli sa ating lahat, and Amen. God bless po sa bawat isa. Happy Sunday po sa lahat. Sunday and happy Father's Day. Salamat po, Pastor. Thank you. 9.